KBP Golden Dove Awardee for Best Non-Commercial Radio Station. This is DYMT Community Radio. Re-engineered to give you fully digitized media content, giving voice to the voiceless. DYMT Community Radio is owned and operated by Aklan State University, funded by the Department of Agriculture Regional Field Office 6. Magandang araw mga Aklanong tagapakinig. Kayo ay nakikinig sa Tagabuan It Kaalam, ang programang pampubliko ng DILG Aklan. Hatid dito ng inyong mga DILG Field Officers na katuwang ng mga lokal na pamahalaan sa pagtataguyod ng maayos na pamamahala, transparency, kapayapaan at kaunlaran sa ating komunidad. May daayad nga hapon sa tanan, DILG Aklan paagi sa Aklan Provincial Local Governance Resource Center or APLGRC ag sa bulig at Aklan State University hay nagalusar it programa nga Tagabuan It Kaalam. Rayang programa hay magadaga it talakayan, unang-una para matawaan it kahayagan ag ipasayod ro mga programa, proyekto ag aktibidades it DILG Aklan. Live kita makaron via Facebook page at DILG Aklan Province ag 100.9 DYMT Community Radio. Ako ro inyong lingkod bayan, Saina Marie Franco, para sa Tagabuan It Kaalam, iya sa 100.9 DYMT Community Radio. May ayad nga hapon, kinyutanan, ako si lingkod bayan Friends Joshua Silachika. Sa aton nga episode makaron, talakayon naton Ruugnayan Bayan Portal ag implementation of assistance to indigent individuals or families, food assistance, rice distribution project. Para mas maintindihan, naton ruraya nga topiko, i-welcome naton rumatino, mahusay at maaasahang personnel of DILG Aklan, LGO5 Jun Christian T. Guardialao. May daayad nga hapon, Kimo, lingkod bayan JC, kamusta ka? Ay, okay gid ako no. Lingkod bayan Saina and lingkod bayan Josh. So ready kag excited man ako no nga ipaabot man sa aton nga tagpalamati no sa sining ang aton nga radio station nga DYMT kag sa aton nga mga Facebook live viewers no. Ang aton nga programa with regards no sa aton nga ugnayan portal no kag sa aton nga recent nga program no sa aton nga local government support fund no assistance to individual and families no sa aton nga LGSF nga program. Sige no, lingkod bayan JC, aton nga pag-aumpisahan ro aton nga talakayan nahanungod sa ugnayan bayan portal. Lingkod bayan JC, pwede di mo ma-explain kamon ag sa atong mga tagapagamati kung ano ro ugnayan bayan portal. Okay, so lingkod bayan Josh no and Saina no. Ang aton nga ugnayan bayan portal no it DBM. So raya hay isa ka sistema nga ginpatigayon no kung aton Department of Budget and Management agud mas mapabakod ro transparency, koordinasyon no kausayan sa pagpatuman it mga proyekto ag programa ku aton nga national government no. So kung maghambal kita nga digital nga sistema kung aton balikan hay sa mga previous years no dati kung wala pa ni na craft ang aton nga Ugnayang Bayan Portal or formerly known as DRSL no sa DBM, medyo malisod no sa aton nga mga LGUs no nga mag-apply sa mga ilang mga priority programs and projects no sa ilang respective localities no. So ang pinaka-focus kara no kung aton nga Ugnayang Bayan Portal nagasilbi imawra bilang platform kung siin ang mga local government units no makapasa or makasubmit, makamonitor, makabantay, makamanage it andang mga proyekto nga gin propose no para punduhan sa bulig it ato national government through the Department of Budget and Management. So sa simple nga term na to no, Ugnayang Bayan Portal hay
nagasilbi nga tulay nga nagakonekta sa aton nga mga LGUs ag sa national nga government, no, agud mapadasig ag transparent to paghatag it serbisyo sa publiko. So manamig igani do ginatuyo it dayang ugnayang bayang portal kasi hay ma-monitor it aton nga mga LGUs do status it andang pag-submit it andang gina-propose nga priority project para sa atong mga LGUs iya sa bilog nga Pilipinas. So sino raw may access lingkod bayan GC sa dayang ugnayang bayan portal nga pwede sanda ka submit? So sa atong ugnayang bayan portal, no, ro access sa portal hay ginahatag lang sa mga autorisado, no, nga users, no. Pareho kara, no, sa aton nga LGU, like for example sa probinsya kag sa banwa, no, paagi sa andang gidesignate nga focal person or account manager, no, or ang iban hay under sa andang planning office, no. So raya hay may sarili silang user account, no, kag password nga sanda lang ang nakaibalo, no. Kag sumong man, no, sa mga national government agencies may una man sanda nga mga account. So sanda abiro naga-evaluate, no, ag naga-oversee it mga proyekto ko aton nga mga local government units. Kag most importantly, ang proponents sang dayang program, no, ang Ugnayang Bayan is ang DBM, no, bilang nagadumala ag naga-supervise it Ugnayang Bayan portal. So no, kada users ay may andang specific access, no, depende sa andang papel agud masiguro ro seguridad ag kahapos, no, sa proseso. Like for example si LGU, no, ang ilang account, no, pwede sanda maka-encode, maka-edit, no, sang ilang gin-propose, maka-access kag maka-download na, no, sang ilang most commonly nga gina-access na is at ilang mga special budget request, kung sa diin hay raya hay isa sa mga requirements man, no, sa nga gina-submit nanda as documentary requirements sa pag-implement sa ilang projects. So ang access karahay siya parang confidential sa per LGU. So si LGU lang gid, no, ang may access, no, sa ila status sa ilang projects, no, kag pwede nila ma-check kung on process pa or na-approve na sang DBM or sa ato national government. Sige, no. So manami gid ang system, ang portal nung aging obra because we are into digitalization na makara and also for the ease of doing business man para mas mapadali, no, ro pag-apply ni mga LGUs for their projects. However, no, hindi man tanan nga projects ay eligible nga i-apply naton. So ano ang mga eligible projects nga pwede nga i-apply it LGUs sa Ugnayang Bayan portal? Okay. So with regards to eligibility, no, sa mga projects na pwede nanda ma-enroll, so may ara kita, no, na list down nga mga sample, no, nga mga proyekto nga pwede nila i-propose, no, through our Ugnayang Bayan portal. So pwede sila makasulod it mga proyekto, no, nga nagaangay sa national nga priority man ko aton nga national government kag kwalipikado para sa pondo it gobyerno. Like for example, sa mga project, no, with regards sa infrastruktura, example raya is mga farm to market roads, no, mga bridges, no, potable water supply system, mga public markets, no, evacuation center, no, and among others. So with regards naman sa social services, no, pwede nanda ma-propose to health centers, no, medical or hospital equipments, no, mga multi-purpose buildings, no, which sometimes, no, multi-purpose building naton daya ginagamit ko aton nga mga LGUs kung may mga activities sila, no, pwede nila dira maka-hold sang isa ka mabahol nga mga aktibidad or programa, no. So sa mga proyekto naman, kung gusto nila, no, mag-propose projects for their economic development, no, pwede sanda mag-propose sa mga public markets, no, tourism developments, no, kag iban pa. For disaster response, so pwede sanda mag-propose mga disaster equipments, no, and vehicles, adaptation and mitigation projects, like for example ang rehabilitation po aton ng mga drainage canals,
river abetment wall, and even flood control project, no, nga pwede pasok siya sa sa requirement ko aton nga national government, no. So agud maging kwalipikado ro proyekto, no, dapat man ikumpletuhon ko aton nga mga local governments, no, ang mga documentary requirements, no, kag mga plano nga for example, dapat ang anda nga mga proyekto is nagaangot sa anda nga development plan, no. Dapat do proyekto ay naka-reflect dito sa ilang local development investment program kag sa ilang annual investment plan, no. So diyon do mga preliminary nga mga requirements nga kinahanglanon para ma-qualify ro project sang LGU nga i-enroll nila sa Ugnayan Bayan Portal. So gina-remind naton do atong mga LGU nga dapat ay i-prepare anay tanan nga mga documentary requirements bago kita mag-access sa Ugnayan Bayan Portal para ready kun imo nga i-submit. Speaking it aton nga Ugnayan Bayan Portal, pwede mo kami i-walk through sa step-by-step guide kung paalin ro atong mga LGU maka-submit sa atong Ugnayang Bayan Portal, Likod Bayan JC? Sige, so Likod Bayan sign na, no, i-refer ta ka no sa aton nga screen. So una ro proseso ko aton nga Ugnayang Bayan Portal ko halin sa pag-identify no sang project no sa aton nga local government units, no, hasta sa pag-submit no sa online naton nga portal. Sige. Sige. So, raya do simple steps no po aton nga Ugnayan Bayan Portal. So, una hay no, kinanglan po aton nga mga LGUs no mag-login sa andang user account. So, kung wala pa sanda andang user account and credentials, no, may una nga Annex B nga ginhatag si DBM wherein kinahanglan daya i-accomplish no ko aton nga mga LGUs with credentials ang ilang maging focal persons, no. Like for example, ang name ni LCA importante gid doon, ang email address nga gamiton para una mag-send to DBM login account no kag password, no, temporary password nila for ilang Ugnayan Bayan Portal account. So kung may ara na sila no nga account no sa ilang sa Ugnayan Bayan Portal nilang account, no, so pwede sila mag-visit sa DBM website through www.dbm.gov.ph and i-login nanda dito ilang account, no, sang LGU. Then magwa dito sa screen, no, ang Ugnayan Bayan Portal window. So i-click lang nila, no, so magwa na dira ang OTP or ang one-time PIN, no, nga sa ilang registered nga account. And so input nila ang one-time PIN code no sa OTP validation tab and click submit. So once successfully submitted, dira nanda magwa ang aton nga Ugnayan Bayan Portal dashboard. So sige, so sa next step naman kita, no, si LGU no mapili sanda project, no, halin sa eligible projects nga pwede i-enroll, no, nga pwede nila i-enroll kag priority projects, no, sang LGU man. And then in code nanda do project details, like for example as to the anong mga kinanglanon, no, sang projects, no, like for example name sang projects nila, ang diin nanda plano ipatukuron do daya nga projects, no, location, categories, no, kag kung pila ang anda nga estimated cost, no, kag description kag project description kag purpose sang project. So with regards estimated cost, no, mas mayad gid kung i-consider ro aton nga mga LGUs through inflation, no, naton sa makaron because considering nagapangatubang kita at crisis, no, so most probably ang mga
presyo sang aton nga mga construction supplies and materials no nagtaas man. So mas mayad gid kun may ara sila sang mga ginatawag nga market analysis anay no, kag maka-check sila sa mga suppliers para makita nila ang presyo no. And also pag after sana no, after nila makapili no sa mga proposed projects no, i-click nandaro arrow down button no katabi sa tupad it new request ka save request nandaro. Sige. So after nila ma-save ang request no, pwede na nila ma-submit ang ilang draft mga proposed projects. And sa ilang out of their draft no, pwede nila ma-check or i-view no ang contact details kag to make sure man nga tama kag correct do mga contact details nga naka-encode sa portal. Then submission sang request no, i-click no ang arrow button no, sa draft sa draft button. So then pwede nandaro i-save ang request nila and then click submit request. Then after that no, may magwa na attestation. So rayahay patunay nga ano no nga ang tanan nga gin-encode no kag gin-enroll nga mga data kag project ni LGU ay tama no. Kag anytime pwede nila ma-monitor ang ilang status no once they submit no. So kung may mga additional projects pasanda no, like for example ma-enroll sila duwa ka project no, pwede sila maka add another project no ang aton nga local government units kag i-follow lang nanda do step 2 or step 2 no nga pag-enroll no sa system. So later on no sa remaining slides no dara naton makita do dashboard sang every steps no kag sample nga projects nga pwede naton ma-enroll. Sige, next. So daya do aton nga login no, login nga dashboard. So makita naton no, enter the username. So daya do username or email address no nga gingamit ko aton LGU during the registration sa ila account kag ilang password. So and then okay. Sige. Next. So harado sa next nga naton is dira nila makita no ang pag-select no sang aton nga project. Example ko rin is farm to market road no, construction of farm to market road. Sige, next. Then project details no, mga type of project no, mga amount no sang project na ilang i-propose. Sige. Okay, so sit nas that is for save as draft naton. And then submit no, submit request naton. So do yun do aton nga attestation no nga after naton ma-enroll kag ma-click ang submit no, gagwa na yun do attestation sa aton nga enrolled projects. So lingkod bayan JC tanan dapat din gina-checkan. Yes. And then submit. So right do project details naton, for example farm to market road construction, construction of farm to market road in Barangay Kabaruan, Bacara no. So sa location I think that part na is mga coordinates no, tapos barangay, city, municipality and province, and then ang pila ang aton nga proposed amount no sa construction at farm to market road. Then click submit. So next magwa do aton nga summary or sample na siya nga letter no, parang daya do budget request naton addressed to our President no, Ferdinand Marcos Jr. no, with the corresponding project details.
And important do yun sa importante din sa letter no gagwa gid ang mga names ang aton nga local chief executive as the requesting party, email address no dira nanda i-email once our project is approved, no? Name of the LGU, contact numbers no, or contact details ng aton nga account or account administrator sa aton nga Ugnayan Bayan portal. Another one, I think that is another sample is procurement of ambulance, no? That is procurement of vehicle, no? 1-unit ambulance. So same process lang minsan na no sa aton man nga pag-request sa portal. Sige. So going back siguro no, flash natin do project profile. So aton nga project profile is part also sa requirements natin no, project profile or project brief no sa aton nga requested nga project sa portal. So, lingkod bayan JC, no? Sambilog lang nga account per LGU. Yes, no. Lingkod Bayan Josh, no. One account per LGU lang, no, ang considered DBM, no. May una nga mga LGUs no nga nalipatan ng naro password or username. Still, no, masubmit sanda it Annex B no, sa DBM for correction no or possible deletion sang ilang previous account kag ma-request sanda it bag-o nga account naman. So kinahanglan gid nga i-ensure it LGU nga insakto tanan do detalye nga andang gina-encode ito sa Ugnayan Bayan portal para hindi yun magbalik-balik do andang request. Dapat gid hay i-monitor nanda, di ba? Lingkod Bayan JC kung ano do status it andang kin-submit nga to nga application for the priority project or program. Yes, Lingkod Bayan sign na no. Kasi aton nga national government rule ang aton nga DBM no, sige man imawron ang nga pag-review no sang ang mga projects nga gin-enroll nanda sa Ugnayan Bayan portal. Kag isa siguro ka tip nga mahatag nato no sa aton nga tagapagpalamati is kung mag-enroll sanda it andang project through the Ugnayan Bayan portal no, i-ensure nanda nga kumpleto requirements no, mga designs no, like yung mga engineering designs ng mga program of works kag mga plans gid no sang LGU, like for example ang AIP ng mga LDIP nanda nga requirements no sa pag-enroll sa project. Kag tuad na lang siguro hambal naton a while ago nga dapat may project profile gid no para makita nanda do purpose, diin bala na siya deployment no, like for example magbakalsan na it emergency response vehicle. So ano ba lang deployment niya to be used as emergency response vehicle, multi-purpose vehicle nga gamito ni LGU sa mga activities nanda. So salamat gid ang Lingkod Bayan GC sa imong detalyado nga pagpaatag nahunungod sa una naton nga topiko nga Ugnayang Bayan portal. So bago kita magpadayon sa next pa naton nga topic kay aton anay tamyawon do aton nga mga mahugod ag masaligan nga mga kaibahan sa DILG Aklan nga ginapangunahan it among Provincial Director PD Dino Ponsaran, may laayod nga hapon PD, kaibahan among cluster head Ma'am Susan Balsamo, among program manager Ma'am Valerie S. Briones, agro among pag ito nga mga technical ag administrative personnel, Sanday Engineer Dan, Engineer Harry, ng Dilcy, ng Hazel, Destiny, ng Vincent, Lenny, ng Ian, Aaron, Joshua Agris. So may ayad gid nga hapon kinyo inatanan ag salamat gid sa pagpamati ag pagtan-aw sa aton nga tagabuan it kaalam. No, sige no. So tamyawon man aton yung mga MLGOs nga mga mahugod from the municipality of Altabas. We have Ma'am Jenja A. Cleope. From the municipality of Balete, Ma'am Noela Joy O. Alvarez. From the municipality of Banga, Maria Jonaline S. de la Cruz. From municipality of Batan, Sir Anyano Ray F. Franco. From the municipality of Boruanga, Sir Stephen J.P. Abian.
From the Municipality of Ibahay, Katrina A. Moyuela. From the Municipality of Calibo, Attorney Dave Robert H. Capada. From the Municipality of Leso, Ma'am Emmy M. Kawaling. From the Municipality of Libacao, Ma'am Debralyn I. Romero. From the Municipality of Madalag, Sir Erwin I. Rutil. From the Municipality of Makato, Ma'am Juvie S. Rasco. From the Municipality of Malay, Sir Mark T. De Los Reyes. And from the Municipality of Malinaw, Ma'am Rasifin Ong Suko. From the Municipality of Nabas, Sir Ven Pichofilo. From the Municipality of New Washington, Sir Marlon V. Ladia. And from the Municipality of Numancia, Sir Jose Romel B. Tukol. And from the Municipality of Tangalan, Sir Ronald T. Rogan Jr. May ayad nga hapon, kinyo na. Ang shoutout man po sa tanan nga mga tumaganaw, ag tigpagamati sa daya nga episode makon itagabuan kaagam. Salamat gid sa inyong subaybay sa amon nga radio program. Ag naka-Facebook live man imo. So sa makaron, pwede yung kita magpadayon sa aton nga pangaywa nga topiko na hanungod sa implementation of assistance to indigent individuals or families, food assistance, and rice distribution project. Lingkod by JC, pwede ni mo ma-explicar kamon kung ano dahil ginatawag nga assistance to indigent individuals or families, food assistance, rice distribution project? So likod bayan sign ro aton nga local government support fund, financial assistance to LGUs or LGSF FALGO, assistance to indigent individuals or families, food assistance, or commonly known as the rice distribution project kung aton nga national government. So rayahay isa ka programa it gobyerno nga nagahatag it bugas sa mga local government units, agud nga andang ipanagtag sa mga pamilya nga may mga nga nagakinahanglan, considering makarahay naga-experience kita energy crisis sa pagtaas mga fuel, though subong medyo nagnubo naman kag syempre luyag man ko aton national government nga makabulig sa aton nga mga pamilya, sa mga pamilya diri sa aton nga local government units. So ang RDP or Rice Distribution Project, isa sa mga paagi at gobyerno, agud masiguro nga may pagkaon sa lamesa ro mga pumuluyo labiyon sa tion it kalisod ukod pagtaas it presyo it pamaklon, So raya hagin punduhan ko ato national government, paagi sa local government support fund, financial assistance to LGUs, as we said earlier, and raya hay ginatawag nga assistance to indigent individuals or families, or food assistance. So raya hay isa sa mga bag-o nga proyekto or programa nga gindihon ko ato national government paagi sa local government support fund program it DBM. As you have mentioned, lingkod bayan JC, bag-o ray nga programa. So siguro mas manami nga ipatag nato sa atong mga tagapamagati kung ano ro purpose it dayang rice distribution project. Okay. So lingkod bayan Josh, so aton nga ang katuyuan gid it aton rice distribution project is masolusyonan ro kakulangan sa pagkaon at mabuligan ro mga pamilya nga kulang sa kita, nga mga minimum wage or lower than the minimum wage earners nato nga mga utod ng mga kauturan. So sa mas madetalyado nga nga tinutuyo ko aton programa, so rice distribution project raya hay magahatag it madali nga bulig pagkaon sa mga vulnerable naton nga mga sectors. Mabuligan ro mga LGUs nga matubang ro panguna nga pangangailangan it andang komunidad sa local levels naton, suportaran ro mga social protection programs sa lokal nga level, kag masiguro ro padayon nga access sa bugas bilang isa sa mga basic needs it Pilipino sa makaron. So sa kabugusan ginapasiguro kara nga makaabot ro bulig sa tamang tao sa komunidad, kag isa pa sa purpose siguro ko aton rice distribution project is mabuligan naton ang aton nga mga
local farmers no nga mabaligya nila no ang ilang produkto man no, sa aton nga local nga mga buyers, most especially ang aton nga local government units. So manami igalaw gina tuyo it daya nga rice distribution project kasi ginabuligan naton do mga indigent families or individuals, especially do mga minimum wage earners or mas lower pagid sa minimum wage earners, as well as kasuporta imo sa atong mga local farmers dasanda do magiging source it aton nga gina-distribute nga bugas para sa mga indigent families. So sinuod do mga LGUs nga eligible sa daya nga rice distribution project Lingkod Bayan GC? Okay, so Lingkod Bayan sign mga kwalipikado nga mga LGUs no, kadalasan ay mga kabanwahanan or mga municipalities naton. I believe aside sa mga kabanwahanan no, ang mga syudad naton no, nga mga component cities no sa aton nga diri sa nationwide is nakakuha man no sang raya nga bulig kag aton nga provincial government. I believe ang probinsya Aklan no, may una man sad nga specific fund no, for the rice distribution project. So dayahay nagaangay sa sa criteria nga ginbutang it DILG kag DBM nga joint circular number 1 no, 2026 kag ang DBM nga local budget circular number 169. So dayahay mga qualified LGUs like for example mga municipal LGUs naton nga gin-prioritize it national nga gobyerno, mga LGUs nga compliant sa mga kinahanglanon nga dokumento at guidelines, mga LGUs nga may kapasidad no sa pagpatuman it mga proyekto. So final nga listahan it eligible LGUs ay gina-determinar it Department of Budget and Management no. And also no kaibahan ro Department DILG or Department of the Interior and Local Government with regards sa monitoring and evaluation side naman naton. Kita ro nagabulig no sa pag facilitate sa aton nga mga LGUs nga ma-comply nandaro mga requirements para sa makaraya nga program or makaraya nga project. Sige na. So given nga may mga munisipyo kitang eligible here in the province of Aklan no, may ara ba sila fixed amount nga ging allocate per municipality? With regards sa fixed amount no, based man sa na-release no nga funding sa aton nga LGUs makarahay, I believe 5 million per municipalities no ang gin-download ko aton nga national government no through the DBM and the Bureau of Treasury no. Direct download raya sa account ni LGU. So after nanda ma-receive do amount no nga 5 million raya kailangan nanda i-transfer daya from their general fund to LGU trust account nga LGU fund no nga trust account no. So do proof of fund transfer no from general fund to LGU trust account is isa sa mga requirements no nga ginapangaya naton sa LGU. Sino do aton nga mga beneficiaries it daya nga rice distribution project Lingkod Bayan GC? So ro aton nga mga beneficiaryo no rice distribution project. So rahay mga mga pamilyang may mga kulang sa kita no or below minimum wage earners kag ang aton nga mga vulnerable nga mga sectors, like for example mga indigent nga mga pamilya no, mga senior citizens nga wala it regular nga kita, mga persons with disabilities no, mga solo parents kag iban pa nga mga marginalized group no nga gin-identify it LGU. So ang aton nga rice distribution project kay ginataw-an naton it kapasidad no ang aton nga ginahatag naton do ang role sa nahatagan naton role aton LGUs nga sanda mismo mag-identify sang list of beneficiaries nga para kandahay raya ro sandan mas nagakinanglanon it bulig kag tuguruan it bugas no ko aton nga LGU no.
So bali yung download kay LGU na ang ang fixed amount no Yes. or allocated amount. So sino kararo responsible for monitoring and evaluation of these projects? So, pag-monitor monitor kapag evaluate through aton nga rice sa implementation ko aton rice distribution project hay ginahimo bilang kaibahan no sa mga ahensya it gobyerno no most especially no kita sa DILG no kita ro nakatuka nga mag-oversee implementasyon no sa kada LGU. And also una man do Department of Budget and Management no nga nagabantay insakto nga paggamit in pondo. That's why nga nag-issue sanda local budget circular no para maging guide no ko aton nga local government no sa pag-implement sang makaraya nga project. And also ang mga LGUs mismo no paagi saan na nga local nga monitoring teams. I believe no for this program for this project una do aton nga Department of Agriculture no I think they have Municipal Agriculture Office no so sandaraya ro nagabulig sa aton nga mga munisipyo nga mag-identify kung mga mga certified suppliers no kung mga bugas no sa aton nga LGU and una man aton nga MSWDO or PSWDO nga maging source no sang aton list of beneficiaries nga tugruan bugas no. And so may ara man no iban nga mga oversight and auditing bodies nga nakabulig agud masiguro ro transparency, accountability maayong distribution no sa aton nga bulig no sa aton nga local levels. So sa kabugusan no raya nga rice distribution project no hindi lang basta-basta nga pagpanagtag bugas kundi raya hay coordinated nga tikang aton nga national government agud maprotektahan ro mga komunidad masiguro no nga wala pamilya nga mabayaan sa sa tion kalisod lalo na subong as what we said earlier no nga nagapangatubang kita state of emergency no sa aton nga pagtaas presyo gatong sa inflation rate nato nagamahal ro tanan nga mga balaklon. So I think dayado isa sa mga initiatives ko ato national government no. Yes no. So manami gid nga initiative aton nga national government because it's always the people ang need nila nga tutukan. So especially with this crisis that we are experiencing right now, so mas nami nga may ara kita amo na ang mga projects. Yes, lingkod bayan Josh kag I believe no raya nga rice distribution project ay hindi raya makaabot sa aton national government no kung hindi man nga gindihon ko aton nga mga pumuluyo sa local communities para ipaabot nandaro andang kinahanglan no paagi sa aton nga mga local chief executives to kag ang aton mga local chief executives no raya isandan man nagatib-ong ko kung ano ro mga kinahanglanon pumuluyo no sa andang lokalidad no. So siguro mga na experience nato no na encounter naton nga mga kabudlay no kag kalisod sa mga pamalaklon. So nakita man ko ato national government nga dayat pinaka-importante nga buligan gid na bululigan no ang aton nga mga pumuluyo sa grassroots level. Yes no. Ag hopefully manami ro pag-implementa daya nga mga proyekto. Sige no. So abo gid nga salamat sa aton nga lingkod bayan JC or our PDMS Chief in DILG Provincial Office sa imo nga detalye nga pagpaathag aton nga topiko sa makaron nga hapon. Sa tagabuan kaalam, handom namon nga mapagapnaag ro kaagaman, ag magatao mapinuslanon nga talakayan sa pagtuman pananaw pag-umwad paagi sa tampad ag masaligan nga pagdumaga gobyernong lokal. Sa pagtapos aton nga episode makaron nga adlaw gapasalamat gid kami sa tanan nga tumaganaw ag tagpagamati sa aton nga episode makaron tagabuan kaalam. Kami sa DILG Aklan ay magapadayon sa pagserbisyo, pagpatikasog para sa gobyerno nga masaligan ag makatawo.
May ayad nga hapon katon tanan. Inyong narinig ang makabuluhang diskusyong hatid sa inyo ng DILG Aklan. Tagabuan Kaalam, naghahatid ng tama at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at inisyatiba ng pamahalaan para sa ating mga barangay at bayan. Abo gid ni salamat sa inyong pagpamati. KBP Golden Dove Awardee for Best Non-Commercial Radio Station. This is DYMT Community Radio. Re-engineered to give you fully digitized media content, giving voice to the voiceless. DYMT Community Radio is owned and operated by Aklan State University, funded by the Department of Agriculture Regional Field Office 6.